So ayan mga katropa, dito tayo sa Yamaha. Review natin yung X-Max 300 2023 model. So samahan nyo ako mga katropa, tara. Yo, what's up mga katropa? Panibagong vlog na naman tayo. So medyo natagalan tayo mag-review ng motor tsaka mga sasakyan kasi medyo busy tayo nung nakaraan. So eto, may pagkakataon na naman tayong i-review itong Yamaha X-Max 300 na 2023 model. So bale, binago ni Yamaha yung buong itsura ng X-Max 300 sa ilaw, sa panel, sa likod, sa tagiliran. So halos binago niya, syempre sa makina ganun pa rin. So samahan niyo ako mga katropa, ikutin natin at i-walk around review natin itong X-Max 300. So dito nga pala tayo ngayon sa Yamaha Rev Zone Iloilo, in front of Wilcon Depot. So let's go mga katropa. So mga katropa, dito tayo sa kanyang harapan. Siyempre unahin natin itong pinakaharap niya. Ito yung itsura ng Yamaha X-Max 300. So may pinagbabago talaga. May pinagbago talaga yung kanyang ilaw. X-shape na siya mga katropa. So malayo pa lang malalaman mo na X-Max talaga yung nasa harapan mo. So ngayon, ito yung kanyang windshield. Siyempre hindi nakakabit kasi bago ito. So nandito na ngayon yung kanyang turn signals. So LED na siya. So dati kasi mga katropa, nandito sa baba ng kanyang headlight yung pinaka signal light. So binago na at nilipat na nila dito sa may windshield banda. So dito tayo sa kanyang ilaw. So syempre LED pa rin. Tapos meron na siyang daytime running light dito. Yan yung kanyang daytime running light. So pagka umilaw sa gabi or sa umaga, hindi na mamatayan. Tapos X-shape siya. So kapag umilaw, makikita mo talaga na X yung kanyang harapan. So dito tayo sa kanyang front suspension. Siyempre naka-telescopic fork pa rin siya. Tapos dito sa kanyang front fender, mahaba na yung dito niya. Yung kanyang preno, meron siyang double caliper with ABS or anti-braking lock system. So meron siyang dual channel na ABS, meron din siya sa likuran. So yung size ng kanyang gulong ay sa front ay 120/70 tubeless siya mga tropa na pack with Dunlop. So dito sa harapan, dito rin yung kanyang radiator, tapos yung kanyang horn, yan dyan sa harapan. So dito tayo sa may tagiliran ng kanyang fairing mga katropa. So syempre dito yung kanyang dome na Yamaha logo. Tapos, itong kulay na to ay matte black. So, matte black. Itong part ay matte black. Tapos, dito naman, yung kanyang parang stepboard or yung kanyang extended na footrest design. So, naka-glossy black. So, dito sa kanyang skid plate, black na rin. So, ayan, dito sa tagiliran, sa gitna. So, naka-glossy. Tapos, ito yung kanyang extended na footboard. So, rubber siya, makapit. Yan. Tsaka dito, yan. So pagdating naman dito sa kanyang footrest, yan. Yan yung kanyang footrest or foot peg ng angkas mo. So dito sa kanyang tagiliran, yan yung kanyang tambucho. Ito ay naka-plastic cover para sa protection para sa paso, para hindi ka mapaso yung angkas mo. Yan. So yung kanyang engine displacement ay 292cc, tapos yung kanyang bore and stroke ay 70.0 by 75.9 mm. So yung kanyang ground clearance naman ay 135 mm. So mga katropa, dito naman tayo sa kanyang likuran. Siyempre nakikita nyo naman meron siyang dual suspension. So meron siyang disc brake. Tapos makita nyo naman yung kanyang X-Max na emblem, gold. Tapos ito yung kanyang grab bar. Tapos dito sa kanyang likuran, malaki na yung binago. So ayan na yung kanyang ilaw.
'Di ba? Malaki na yung pagbabago kesa dun sa may luma. So, syempre, ayan yung kanyang rear na fender. Tapos yan yung kanyang plate light. Tapos dito yung kanyang panggilid na tinatawag or yung kanyang crankcase. So dito yung kanyang mga belt, pulley, lahat ng panggilid dyan sa loob. Tapos ito nga pala mga tropa ay naka dual channel ABS. So kung makita nyo, yan yung kanyang rear ABS. So nakatago siya. Ayan. So mga katropa, ayan yung kanyang side stand. So mga katropa, magtungo naman tayo dito sa may pinaka speedometer o yung kanyang meter panel. So kung na-notice nyo, meron na siyang pagbabago. Kasi yung una, naka-analog speedometer, yung kanyang pinaka-panel ay analog. So ngayon, fully digital na siya mga katropa. At meron na siyang built-in na GPS. So kapag magta-travel ka, pwede mo siyang iset kung saan ka pupunta at ituturo ka ng navigation niya. So ito yung kanyang pinakamanubela. So syempre logo ng Yamaha, tapos naka-cover yan. Tapos dito tayo sa kabila, sa may kaliwa. So ito yung kanyang pinaka-switch ng high and low. Ito yung pinaka-high, ito yung low. Tapos ito yung passing light. So kung may kasalubong ka, pwede mo pang senyas to. So ito yung kanyang turn signal light na switch. Ito yung kanyang home, tsaka yung back. Ano, home and back, horn. Tapos menu, mag-select ka ng menu, ganyan. Tapos kapag na-select mo na, okay mo na. Press mo yung check na yan para mag-okay yung pinili mong menu. So dito sa kanan, syempre ito yung kanyang switch, kill switch. Kapag naka-ganito, kahit anong pindot nyo sa starter button, hindi siya aandar. So kapag ganito, open na siya. So kapag mag-start kayo, hawakan nyo lang yung brake. Tapos, yan, mag-start na yung engine niya. Tapos ito, meron siyang built-in hazard light. Tapos dito, syempre, hindi mo wala yung kanyang keyless entry na siya mga katropa. So, equip siya ng remote control. Kapag pinindot mo, magkaka-function to. So, maiikot nyo yung knob. So, ito yung lead. Pag sinabing lead, ito yung pinaka-gas tank niya. Yan, ito yung pinaka-gasolina niya. Siyempre, meron siyang 13 liters na fuel tank capacity. So, pagdating dito, ito naman yung kanyang seat para pag-open ka ng upuan. So, dito, meron siyang right pocket. Pag press mo yan, magbubukas na yan. So, malalim naman yung kanyang bulsa. Kasya naman yung phone or yung mga ano pang gamit nyo. Yun nga lang, wala siyang lock na pwede mong iwanan sa motor mo yung gamit mo. So, kapag magbabiyahe kayo, syempre, kukunin nyo talaga yung pinasok nyo dyan, baka mawala. So, dito sa kaliwang pocket, ito yung maganda. Sa kaliwang pocket, nakalock siya mga katropa. So, hindi siya magbubukas kung hindi nakasusi. So, nandito yung charger. Ayan. So, maganda siya. Safe na safe yung gamit mo sa loob. Ayan o, hindi siya mabubuksan. So, mga katropa, dito nga tayo sa may likurang bahagi ng motor. Yung tire size niya o yung sukat ng kanyang gulong ay 140/70 R14. Mas maliit siya kumpara sa harapan kasi sa harapan 15 yung size. So parang kasing sukat siya ng Yamaha Aerox, yung lapad ng kanyang rear. So ayun mga katropa, punta naman tayo sa kanyang engine specs, chassis, electrical dimension, tsaka yung kanyang standard equipment. So umpisahan natin. So mga katropa, dito tayo sa kanyang engine. Syempre, liquid cooled 4-stroke, single overhead cam, 4 valves. Tapos single cylinder lang siya. Yung kanyang compression ratio ay 10.9:1. Horsepower, 28 horsepower. Maximum torque, 29 Newton meter of torque. Siyempre, electric starter. Yung kanyang lubrication system, naka-wet sump. Engine oil capacity, 1.7 liter. Siyempre, naka-fuel injection. Dry centrifugal shoe, yung kanyang clutch type. V-belt automatic.
So yan yung kanyang engine specification. So magtungo naman tayo mga katropa sa kanyang chassis. Yung kanyang frame type ay backbone. So ayan, naka-backbone na siya. Tapos, syempre, sa front suspension, telescopic fork. Tapos yung kanyang rear suspension naman, naka-unit swing. So ayan, naka-unit swing siya mga katropa. So mga katropa, magtungo naman tayo dito sa kanyang dimension. So yung kanyang dimension, yung kanyang overall length ay 2,185 mm. Tapos yung kanyang width, 1,415 mm. Tapos yung kanyang height, 1,465 mm. So mga katropa, dito naman tayo sa kanyang seat height. So yan yung kanyang seat height. So meron siyang 795 mm. Tapos yung kanyang wheelbase, yung kanyang wheelbase ay naka 1,575 mm. Tapos yung kanyang ground clearance naman, ayan, yung kanyang ground clearance 135 mm. Tapos yung kanyang weight naman, including oil tsaka yung kanyang full tank, total of 179 kilograms. So medyo may kabigatan itong motor na to, pero kung sanay ka na sa malalaki motor, sisiw naman sa'yo to mga katropa. So mga katropa, magtungo naman tayo sa kanyang standard equipment. So meron siyang TCS or traction control system. Meron na rin siyang ABS, anti-lock braking system, front and rear. Siyempre, yung kanyang smart key. Tapos yung kanyang socket, meron siyang electronic socket. Pwede ka mag-charge ng phone. Windshield niya, adjustable pero manual lang. So ayun mga katropa, regarding sa presyo, sa mga nagbabalak kumuha, yung Yamaha X-Max 300 na 2023 model ay nagkakahalaga ng 301,000 pesos. Dito yan sa may Rebzone, Iloilo City. So yung kanyang minimum down ay 50,000. Tapos yung kanyang monthly amortization naman ay 12,120. Good for 3 years. So, ayun mga katropa, natapos nating i-review itong X-Max 300. So, maganda siya sa personal. Okay na okay ito sa mga long ride, lalo na kung mahilig ka mag-travel or magmotor ng malalayo. Halimbawa, dito sa Panay, Pagimaras, Pabacolod, or pa Dumaguete, Cebu, yan, masarap siyang gamitin. Ito nga pala mga katropa, so sa nagbabalak kumuha ng Yamaha X-Max, so pumunta na kayo dito sa may Yamaha Rebzone, dito sa may Dungon B, Haro, Iloilo City, in front of Wilcon Depot. So sa muli mga katropa, don't forget to like, comment, share, and subscribe my YouTube channel. So sa mga subscribers natin, salamat sa inyong suporta. Sa mga followers natin sa Facebook, salamat din sa inyong suporta. So keep it up mga katropa. Sa mga nagbabalak, punta lang kayo dito sa Yamaha Rebzone, Iloilo. So maraming salamat mga katropa. Ride safe, drive safe, and God bless sa inyong lahat. Maraming salamat.